doon, meron tayong 15 na first ladies, first gentleman. Sinabi ko doon isa-isa anong ginagawa nila. Wala tayo, kahit na ang dating First Lady Imelda Marcos, nabigyan siya ng katungkulan sa MMDA, pero hindi natin nakitang bumaba siya sa level na ganito. Delikadesa and observation of proper ethical conduct na dapat ay ginagawa ng isang tamang First Lady. Klarado na si VP, hindi papatol sa kanya. Klarado na hindi siya bababa sa level na yon. Why should the First Lady, no matter how she claims to be na siya ay asawa ng Pangulo, should not insist herself into the official affairs of authority and processes of the government, much less use it to intimidate and attack duly elected officials with mandate like the Vice President na napakataas, the highest mandate given by the people in 2022 elections. How is it so? Eric, alam mo, siguro kailangan nating distinguish yung nahalal na may mandato at yung hindi nahalal. Napaka-importante yon kasi ang nahalal may accountability at kailangan maging transparent na ipaliwanag sa mga tao kung bakit niya ginagawa yung mga desisyon na yon. Yung hindi nahalal, hindi ka kailangan, hindi ka naman appointed na katulad ng mga cabinet secretaries, hindi ko maintindihan saan siya kumukuha ng poder para magsalita. Makikita natin sa column ko today, pinaliwanag ko doon, meron tayong 15 na first ladies, first gentleman. Sinabi ko doon isa-isa anong ginagawa nila. Wala tayo, kahit na ang dating First Lady Imelda Marcos, nabigyan siya ng katungkulan sa MMDA, pero hindi natin nakitang bumaba siya sa level na ganito. May dalawa pang mga First Ladies, si Ming Ramos, na alam naman natin na nagkaroon ng issue ang isang babae kay FBR, pero yun, pinanindigan at dinepensahan, lalong-lalo na ni Secretary Almonte, na ang presidente, God, country, family. So, makikita mo yung effort na to defend even kay President Erap. Nung si First Lady Loy Estrada, lumabas rin lahat ng issues ng mga kanyang mga babae. Pero, hindi mo nakita si Dr. Aloy na lumabas at binastos ang lahat at bumaba sa level na hindi dapat sa isang First Lady. Claro. So siguro yun, accountability, transparency, and if you have a mandate, then you can do so. And tungan ko, Mama, before kay Manorin, delikadesa and observation of proper ethical conduct na dapat ay ginagawa ng isang tamang First Lady. Ma'am Lorraine. So, Professor, parang what you're saying is there's a certain demeanor, di ba? Ng mga partners ng officials, no? So, I totally agree. Totally agree. You stay in the background, di ba? So, my question to you now, having a First Lady like this, no, having watched that horrific interview that showed us very clearly who really is in power, no? What are the implications of such a First Lady? Yes. Well, alam to mo, our people, to our country. Maraming implication yan eh. Unang-una sa chain of command. Hindi ko maintindihan kung yung mga pananalita na ginawa at pagbato sa iba't ibang tao ay nararapat. Pangalawa, sa taong bayan. Marami siyang sinabing contradictions doon. Katulad ng sa kritiko, katulad ng Romania, katulad ng media, katulad ng in fact even yung salitang yung donations at pati yung pagka-characterize mo sa mga taong nakatulong sa iyo nung eleksyon o bago nung eleksyon. Kasi yung binabato niya, I think were there who helped her and her family nung natalo ng vice presidente. Masakit yun. Ako, after, running campaigns, masakit yung i-deny ka na wala kang role. Kasi alam naman nating yung mga taong yun hindi binabayaran para gawin yung trabaho yun. So yung volunteers to a campaign, yan ang talagang dapat mahalin mo. Tama. Kasi whether ka nasa baba o nasa taas, nandyan yan sa'yo. Klaro. Mama Lu, follow up ko doon sa tanong ni Ma'am Lorraine. Bago tayo lumipat sa issue
ng tapang-tapangan at napakadelikadong war jingoism or war posturing ng Marcos government ngayon sa dispute ng Pilipinas at China. Ma'am, gaano kaimportante na ganon ang pagsagot ng Vice Presidente? Ang binanggit niya very clear, ano man ang saloobin ng unang ginang, unang First Lady, ay nirerespeto ko dahil damdamin niya yun bilang tao. Pero hindi nanggagaling ang mandato ko at pananagutan sa kanya, kundi sa taong bayan at sa buong bansa. How important that kind of position taken by the Vice President amidst the scandalous personal attacks, cheap blows na ginawa ng First Lady Elisa Araneta Marcos against sa kanya. Eric, alam mo, mahalaga yung paglalagay niya ng linya sa lupa. Kasi pinapakita lamang niya ni Vice Presidente ang respeto sa mandato. Claro. Although she respects the position taken by the First Lady, klarado na si VP hindi papatol sa kanya. Klarado na hindi siya bababa sa level na yon kasi mahalaga sa kanya ang mandato ng tao. Klarado na between sa presidente at sa vice presidente yon. Hindi naman niya hiningi yung position eh. Tama. So kung kaya niya sinabing pribado, kami ang mag-uusap, katulad na rin ng pribado nung siya'y kinonvince. Yes. Makikita mo yung relasyon ng dalawa kasi sila lang yan eh. Kasama siguro si Senator Aimee. And in all the process of courting the Vice President, wala doon si Attorney Lisa Araneta Marcos. Makikita niyo yan, nasa kaysaysayan yan. She never figured there. Claro. Because it was entirely the decision of the President, now the President, and the sister. Unfortunately, ang kapatid wala sa eksena. So, ang talagang sasagwan sa problemang ito, dito sa unos na dinadala ng First Lady, ay ang Pangulo at ang Vice Pangulo. At sila lang dalawa ang magkakaintindihan kung ano ba. Ako ba ayaw mo na sa akin, o ako ba ay dapat magbitiw? Nasa sa kanilang dalawa yan, as any cabinet secretary is. Unfortunately, two personalities dito, si Secretary of Education. She is the Vice President. Yes. Duly elected by 32 million. Claro, ma'am. Professor, I come from a political family, and so I know, and I was like the political spouse of my father, no? So we knew our place. You had to know, and very clearly, if you dapat mag-blend ka lang sa background, or kung magpapakita ka, you have to be an asset, diba? Kailangan maayos ka. Hindi bagahe. Hindi ka bagahe. Pero nakita natin, no, apart from, that interview, that horrific interview, I'd like to go back there, showed to us yung kalidad ng First Lady natin, napakababa ng kalidad ng pag-iisip at mukhang kargado pa. It's like she was onto something. It's like she took something. Maybe she was drunk or I don't know. Plus, of course, I cannot discuss this without discussing the elephant on the room. This drug addiction, all of this that's going on in Malacanang that they've not responded to ever, di ba? And so, ano yung implikasyon no sa Pilipinas na yung nagpapalakad sa gobyerno natin ay itong ganitong klaseng number one, First Lady, wala siyang mandato, walang bumoto sa kanya, at number two, yung kalidad ng pagkatao niya. Go ahead po, Professor. Dr. Loreno, dalawang bagay ang sinabi mo doon at dalawang bagay ang nagsa-stand out sa akin. Abogada siya. Hindi siya miyembro ng mafia. So nagulat ako sa pananalita, nagulat ako sa actuation, sa body language. Nakakagulat. Hindi ko akalain na ang isang lawyer, Ateneo, New York, would utter such words. Yes. Pangalawa, the fact na ginamit mo yung bangag, for me is like admitting. Kasi kung hindi issue yon, you will drop it. Yes. But if it's part of your public utterances, anong ibig sabihin nun? Claro. Dapat nga nagalit siya di ba? Ang nagalit siya dahil pinagtawanan. At as a lawyer,
dapat chinek mo, yung ba yung pinagtawanan nila? Kailan? Kasi kung i-wrap up mo lang siya, pinagtawanan. So, naniniwala ka sa chismis. Yes. As a lawyer, yun ang conflicting sa akin. At I was expecting more from her dahil lawyer.